Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at Babae ng Kaluluwanan ni Banal na Santa Maria, ay hingil sa issue ng tatlong sona ng ating Pangulong Marcos ngayong July 2024 at PNP gun ban sa ikatatlong sona ng ating Pangulo at o kanilang security measures. Ang PNP ay maglulunsad ng gun ban sa darating na sona mula July 20 ang 2024 at 12:01 AM to July 23, 2024 at 12:01 AM. So ang nasabing gun ban ay parte ng pagsisecure ng SONA 2024 o precautionary measures at public safety on SONA. Again, ang ating PNP ay secure ang SONA ng 22,000 strongmen at 6,000 dito ay dideploy sa batasang pambansa. So dito sa ikatatlong SONA ay sa security plan ng ating PNP ay pinagbabawal yung pagdadala ng baril. So gun ban from Metro Manila, particular dun sa area ng ng Quezon City kung saan nagdadaos ng magdadaos ng SONA. So pinagbabawal ng PNP ang pagdadala ng baril sa araw na yan. Wala nga doon sa oras na nagsisimula ito ng July 20, 2024 hanggang July 23. So alas 12. So kaya po nagsimula yan kagabi pa. Sa araw pa hanggang sa ating gabi ng July 23. O madaling araw pala ng July 23. So maliban dito ay ang latest issue naman ng mga road caps ay umabot sa 6.2 thousand sa panahon ng Administrasyon Marcos. Simula naman ng bulan ito, di umano, ayon sa PNP. So umabot na sa 572 dito ang na-dismiss at 260 ang na-demote at 1,418 ang na-suspend according sa AYAS o Internal Affairs Service. So na-advise ng AYAS na sumunod sa rule of law ang ating PNP o ating kapulisan upang hindi sila mapatawan ng patanson. So yung ating administrasyon ay naging maigting din naman yung kanyang internal cleansing from the Duterte administration para yung mga tiwalik sa ating kapulisan ay hindi ito makasira sa hanay ng pulisya o pamahalaan at sana sa mga Pilipino. Ngayon ang The Critics Promotions at People's Anti-Crimes Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ito ng gun ban sa SONA 2024 ay ating sinusuportahan at inikayat ang mga Pilipino na suportahan ng gun ban. Lalo na ang may license to carry guns at pati mga illegal guns not to bring their guns on said days. Sana yung sa gun ban ay yung may mga permit to carry, so sumunod, lalo na yung mga unlicensed gun ay yung parehistruan para yan ay hindi kayo delikado sa paglalagay ng baril. So ang seguridad ng SONA ay malaga upang maiulat ng ating Pangulo Marcos pamamahala nito sa taong ito at mga gagawin pa nito sa pamamahala nito. Ilang porsyento na ang naipagpag niya at gagawin pa at iba't ibang mga pinaharap ng bansa sa pamamahala nito. Yan. So napakalaga yung security natin SONA para mai-deliver niya yung address niya sa araw na yan. So sana maging mapayapa yan at walang kagulo yan.
So muli, ating boses din sa zonang ito na maliban sa pagsuporta sa seguridad ng zona ay irespeto ng ating PNP yung karapatang ng tao at huwag sigilin ang mamamayan sa boses sa araw na ito at bigyan ng huwag ang mga grupo o reliyista at mga Pilipino na nagsagawa ng programa at magsabonis ng hiniing at suwestyon sa pamalaan sa araw na ito. Iwasan harasan at mga abuso at paglawag sa karapatan ng tao sa zona upang ang kapayapaan ay tiniran. So, yan ang bonus natin sa hanay ng PNP. Sa zona na sa pamalaan, yung karapatan ng tao ay respeto sa zona, yung karapatan ng mamamayan, karapatan na magsaboses, freedom of speech and assembly. So, sana ay sikilin ng ating PNP at lalo yung makapangabuso sila sa araw na yan sa pagsasaboses ng taong bayan, especially yung mga relista, yung mga nalalabas ng mga initiative ng pagpapamala, mga pagtutol o mga positibo o negatibo na mga pagsasaboses yan na pagtulisa doon sa pagtutol sa mga hindi nais nila sa pamamahala, pagbabago o mga nais nilang gawin na hindi na handa ng servisyo ng pamamahala. So ating bonus din sa zona na may address ng ating Pangulo hindi sa peace and order and governance ay patuloy na pagrespeto ng kanyang administrasyon sa karapatan ng tao. Kung ito ay may ralin sa kanyang administrasyon, patuloy niyang tinitirahan ng ating perasalang pulisya na sundin at ipatupad ng karapatan ng tao sa pagpapairal ng peace and order at huwag labragin ito ating bonus. So ating boses sa ating Pangulo Marcos ay siyempre yung patuloy na pagpapainting niya ng human rights sapagkat kailangan ang marami sa ating pamahalaan, especially PNP, AFP ay nalalabag ito. Yung pag-ibayuhin na hindi ito malabag ng ating mga nasa pamahalaan, even mga nasa iba't ibang sektor. So sana yung nasa pamahalaan ay hindi nila magabayan niya at mapamahalaanan niya na hindi maiwasan nila yung paglabag sa karapatan ng tao, marespeto sa pagpapairal ng peace and order. So mapapairal naman yung kapayapaan mula dito kasi kung kapaan ay mapapairal natin without violating the human rights. Kasi kapag violate mo ng human rights, lalong umiiting yung panguluhan. So the government is not keeping in place o kaayusan kung nilalabag yung karapatan ng tao. Sila pa yung nagiging magulo kung gano'n. Kaya dapat ay kung mayroon mang makalabag, ito'y kontrolado at kukonti. Kaya dapat hindi marami. Base doon sa ilang mga human rights watch, mga pag-aaral, sa PNP, marami yung nalalabag sa anti-criminality program. Particular yung drug war. O yung drug, kahit na nagkakaroon ng human approach ay mayroon nakalaban ang ating peace and order ay bagamat nagpapairal ng human rights based approach yung ating PNP o yung ating anti-criminality ng Administrasyon Marcos ay may naiipatala pa rin na mga human rights violation. So may mga iran pa rin napapatala. So maging doon sa pagpapairal ng anti-insurgency. So kaya nais natin na sinasabawasan natin na paigtingin ng ating Pangulo Marcos yung pagpapairal ng karapatang pantao upang yung paglabag sa karapatang pantao ng pagpapairal ng peace and order ay maiwasan mula sa kanyang directive doon sa ating PNP, lalo-lalo na sa kanilang mandato para walang naagrabyado o walang nasasamantala sa ating o nabibiktima ng paglabag sa karapatang pantao. At saka pairali ng ating administrasyon yung fair justice. So yan, mula sa human rights, fair justice na walang tao na nabibiktima ng injustices o ng hindi patas na katarungan sa ating bansa. So parang mayaman, mahirap, so marami nabibiktima sa hindi patas na katarungan. So yan yung problema ng ating
ng ating lipunan. So kaya dapat sana mapairal niya ng ating Pangulong Marcos at mapangalagaan niya ang kapayapaan ng lipunang Pilipino kung ang human rights ay sa pagpapatupad nito ay naipapuso. At yung mga nasa pamahalaan ay hindi nakalalabang dito. So mas nagiging magulo ang lahat kung ang pamahalaan pa ang makalalabang diyan. So sana yan ay mapaigting ng ating Pangulong Marcos na sa pamamahala na yung mga yung mga nalabag diyan ay yung mga nalabag diyan ay tingilan yung pang-aabuso sa karapatang tao. Yan. Kaya yung halimbawa, maganda yung ulat ng AYAS o yung kanilang sinapubliko na yung mga road scaps kanilang marami yung nahaharap sa administrative, yung iba natanggal, yung iba nasuspindi. So paigtingin lang nila yon para yung mga nakalalabag ng karapatang pantao kanilang maprotektahan. At hindi lamang yon, pati yung sa Commission on Human Rights kailangan sila ay maging aktibo sa kanilang pagpapatupad ng karapatang. Parehas naman sila na pwedeng magkaso sa pulis ng nalabag sa karapatang. So yan. Yan. At ating boss din sa zona na may address ng ating Pangulo hinggil sa sa peace and order and governance na ay patuloy na pagrespeto ng kanyang administrasyon sa karapatang pantao. Ito ay pairalin. At sa issue naman itong POGO ay ang ating Senado at Bureau of Immigrations ay imbestigahan na mabuti itong identity nitong Mayor Alice Go na may certain Go Wangping pana identity ito. So, maaaring ito ay diversionary tactics lang para ilis ang pagkatao nito dahil sa kung isa-sounds like mo ito parang guwaping ang mabubuo dun sa guwaping. Nila ridiculous, parang nakakaloko yung pangalan. Maaaring diversionary or it may be true pero imbis nga mabuti. Dahil baka ang nangyari, yung iimbestigahan nila, hinahangal na sila nung mga nasa kabilang panig. So, tila nakatuwa na napapaikot ang Senado ng ganitong identity at ng NBI. We hope this identity is a true identity connected to Mayor Alice Go. So, hindi nila man namamalayan na ay naimbestigahan nila ay ang kapobli nila sa Senado. It's funny. So, ngayon din ay suportahan ng mga Pilipino ang anti-human trafficking sapagkat maliban sa pang-abuso sa trabaho at sex and minor ay may kidney trafficking pa rin na lumalaganap at ito ay hindi mabuti kung ganito ang gagawin sa isang biktima na maaaring pangakuan ng kung ano-ano, yung pala kukuha ka ng kidney, etc. etc. Or direct na ang biktima, iinganyo sa ganitong bentahan. Iwasan ng taong bayan na makipag-transact sa ganitong mga bagay, kundi may legal na proseso ang pag-donate ng organ at hindi ibebenta. So yun, dapat sana yung suportahan din natin yung anti-human trafficking dahil sa marami ang nabibiktima niya laganap sa ating bansa, lalo sa cyber, at yung lumalaganap na kidney transplant, yung kidney trafficking, yung nagbebenta ng kidney na dapat ay iyan ay suportahan natin at i-record natin kung mayroong mga transaction dahil may mga nabibiktima niyan. So muli maliwanagan ng ating banal na Santa Maria ang ating bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung ating pamahalaan maliwanagan at mamahalaan na mabuti, matuwid. Tugunin yung karapatang pantao, iwasan yung pang-abuso, korupsyon, at yung mga Pilipino suportahan yung pamahalaan. Sumunod sa pamahalaan at suportahan ng pamahalaan sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa gayon, tayo makamumuhay ng mapayapa at may pagkakasundo-sundo at madali ang ating kaunlaran o magkakaroon tayo ng mahusay na kaunlaran at sa lahat ay
makapananampalataya tayo ng lubos kung tayo ay may mahusay na pamumuhay. Yan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakamasabosa naman tayo ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa libro. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.